Assalamualaikum po sa inyong lahat. O sa wikang Tagalog po, ay sumainyo pong lahat ang kapayapaan. Ako nga po pala ang inyong lingkod, Yuritech at your service. Ang tanggap po natin dito ay isang old model iPhone 6s na shorted problem kaya no power. Sinubukan na rin po palang i-repair ng may-ari na newbie pa sa larangan ng hardware repair. Naalala ko rin, nung mga panahon na bago pa lang din po ako sa microsoldering repair, ay ang dami ko ring sinirang sarili kong iPhone para lang mapunan ang aking curiosity sa pagre-repair. Kaya para po sa mga baguhang technician dyan, ituloy nyo lang po ang pag-i-explore sa inyong curiosity dahil yan ang maghahatid po sa inyo sa nais nyong paroroonan. Bago ko nga po pala inumpisahang i-deep diagnose ang motherboard, ay nilinisan ko po muna gamit ang ultrasonic cleaner. Mas kaaya-aya po kasi ang pagre-repair kung malinis ang ating ginagawa. At dahil malinis na ang motherboard, ay huwag na po tayong magpaligoy-ligoy pa at gamitan na natin agad ng thermal camera. At base po sa information na naibibigay sa atin ng thermal camera, ay nasa tabi ng power IC ang shorted component na hinahanap natin. At para matumbukan po natin ang component na shorted, ay gagamit naman po tayo ng rosin flux. Sa VDD main rail nga po pala ako nag-i-inject ng current at kita naman po natin sa screen na lumitaw na ang salarin. Isang maliit na capacitor lang pala ang dahilan ng problema. Kaya ang next pong gagawin natin ay tatanggalin po natin yung capacitor with care. Risky po kasi ang magtanggal ng isang maliit na capacitor sa tabi ng power IC. Kaya dapat alam po natin ang trick para di po lumala ang problema. Pagkatapos po natin matanggal ang shorted capacitor, ay wala na ring nadidetect na short ang ating multimeter. At i-bypass po muna natin itong charging MOSFET IC upang matest ang unit dahil I'm pretty confident po na magpapowered na po itong iPhone 6s ng ating kapwa technician. And like what I said po na aandar na po itong iPhone, ayun po mismo ang nakikita natin ngayon sa unit. But the job is still not done po dahil kung naalala nyo po sa early starting ng videong ito, ay basag-basag po ang mga IC ng charging MOSFET at charging IC. And without replacing those ICs, the device is not operating at full functionality as expected. Buti na lang at hindi ko po pinagbebenta ang aking mga donor board despite sa taas ng presyo nito sa market. Iba talaga ang resulta kapag lapitin ng single mom ang isang technician dahil nagiging isang mapagbigay na mamamayan na handang ibenta ang lahat makatulong lang sa kanyang kapwa. Ang usapan lang po pala namin ni kapwa technician ay basta mapaandar lang daw po itong kanyang iPhone 6s at makuha ang mga files na kailangan niya. Ngunit minabuti ko pong ayusin na lang ng maayos at kumpleto ang unit dahil sayang naman kung pwede pa naman pong pakinabangan ng iPhone kaya bakit ko pa po titipirin ang aking serbisyo. At nga pala po, habang nire-rebol ko po itong mga IC, ay kukunin ko na rin po itong pagkakataon na i-shoutout sila Boss Mondrayan Tecuani from Davao City Communal Tech, kay Boss Abu Ishak, kay Boss Christian Serrano Bravo from Boracay Island, kay Boss Hayden Constantino Venjola from Catanawan, Quezon, kay Boss Daryl Quiñones from Kawayan, Masbate. At shoutout din kay Boss Dexter Arcila Quinson ng RD Tech Cellphone Repair, kay Boss Francis Magalona, at kay Boss James Bernard Adnamor watching from Chocolate Hills of Bohol. Shoutout po sa tanan na nga nagsuporta. Salamat kaayo ninyo mga dol, stay safe, stay healthy, and stay happy po sa ating lahat. Then after ko pong marebol ang mga IC na galing sa ating donor board, ay ang next naman pong pinrepair ko ay ang paglilinis po sa motherboard ng nire-repair natin. Matagal-tagal na rin po nung huling repair ko ng iPhone 6s, kaya parang naninibago po ako sa aking ginagawa dito. But take it easy, stay calm and relax dahil mapalumaman po o bago ang inyong mga telepono. As long as willing to wait po kayo, ay gagawin po namin ang aming best sa abot po ng aming makakaya. Dito po ay tapos na po natin linisin ang motherboard, kaya nasa part na po tayo ng final process ng trabaho. Na-install ko na rin po ang both ICs at kapag working very well po ang mga parts at maayos po natin mailalapag ang mga pyesa, ay most probably po magiging fully functional na rin po itong iPhone 6s ni kapwa technician. And speaking of fully functional, ay malinaw pa po sa sikat ng araw na umaandar na po ang unit at nagkakarga na rin po ito ng normal. Maraming salamat po sa inyong panunood and see you soon on our next videos.